So bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian. Dahil po sa napakalaking biyaya at pag-ibig po na ito, na ipinakita dun sa krus, nagkaroon po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian at mariresolba ang problema po namin sa kasalanan. Salamat din po na binigay niyo po kami ng pagkakataon sa oras po na ito upang magkasama-sama na magkatipon sa lugar po na ito upang sama-sama pong humarap sa iyong banal na salita. Naririto po kami at umaasa na makakatanggap ng biyaya sa pamamagitan po ng mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Kaya nawa tulungan niyo po kami na mabuksan ang aming puso at isipan upang malaman po namin yung mga bagay na dapat namin malaman bilang isang anak. At naway sa pamamagitan po nito ay makatanggap kami ng higit pang kalakasan sa natitira po namin buhay dito sa mundo. Aming Ama, nakita po namin na itong mundo po na ito ay pasama ng pasama at ang mga tanda ng katapusan ng panahon ay patindi ng patindi. Kaya sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, naway magawa po namin ng iyong maluwalhating kalooban, lalong-lalo na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa maligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Para magawa ito, aming Ama, pakiusap, punuin niyo po kami ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at naway puspusin niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong salita upang makatanggap po kami ng kalakasan spiritually. Sa oras po na ito, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring nakakaranas ng mga kahirapan physically and spiritually. Pakiusap, ingatan niyo po sila, gabayin niyo po sila at patuloy niyo po silang pagkalooban ng higit pang kalakasan upang mapagtagumpayan po nila ang mga pagsubok po na ito. Marahil mayroon din po mga brothers and sisters na hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan upang hindi po sila matangay ng kaaway at hindi rin po sila mahiwalay sa kalagitnaan po ng fellowship. Para sa oras po na ito at sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, simula hanggang sa matapos, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Nawa sa pamamagitan po ng iyong mga salita, patuloy po nawa kaming magawa po namin masuklian ang lahat ng kabutihan na pinagkakalob niyo po para sa amin, lalong-lalo na ang masigit pang pag-ibig po sa iyo. Muli, maraming salamat po at lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Usad po natin sa ating mga Biblia sa Bagong Tipan sa Efeso chapter 5. Babasahin po natin, Efeso chapter 5, babasahin po natin yung verse 8 hanggang 10. Efeso chapter 5, verse 8 hanggang 10. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Nakita na po, Efeso chapter 5, verse 8 hanggang 10. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Kung nakita na po, ready na po? Basahin natin verse 8 hanggang 10. 3, 2, 1. Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So, tayo po nasa panahon na patindi ng patindi yung init. At alam ko po na ito rin ay may nagbibigay ng kahirapan sa atin physically. At dahil po dito, siyempre nagkakaroon ng limitasyon or nalilimitahan yung kilos or galaw natin dahil nga mainit at talagang risky kung tayo ay may expose ng matagal sa ilalim ng araw. Pero kailangan po natin ito papagtiisan, kailangan po natin ito pagdaanan dahil alam natin na nasa huling panahon na tayo.
At dahil po sa huling panahon na ito, maraming mga iba't ibang mga kapigatian yung pwede nating maranasan. Hindi lang po sa mga tao sa paligid natin, pero mga kahirapan, pati po sa kalikasan. Ang dami po mga kahirapan na pwede nating ma-experience, lalo na ngayong pong panahon na ito, ngayong panahon ng summer. Kaya expect natin na talagang kailangan ng pagtitiis at kailangan ng pagtsatsaga sa panahon po natin ngayon. At syempre, para hindi po kayo ma-dehydrate, palagi pong uminom ng tubig, palagi pong maging mindful po. Alam ko po na syempre dahil sa pag-inom ng maraming tubig, palagi pupunta rin sa CR, pero mas mabuti na po yun kaysa naman po sa tumaas yung presyon ninyo, kaya ma-high blood po kayo, mas okay na po yun. Naiintindihan po? So mahalaga po syempre yung katawan natin, hindi natin ito iniingatan para lang dito sa mundong ito. Iniingatan natin ito para gamitin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga, yung health ay napakahalaga. Naiintindihan po? Kahit na yes, yung ating espiritu may pagnanais na gawin yung mga bagay-bagay, pero yung ating katawan mahina, hindi rin po natin yung magagawa. Naiintindihan po? Kaya sabay po natin itong iingatan kahit na mahirap. Pero ito yung kailangan po natin gawin para po sa mga tao sa paligid po natin at syempre para sa mga naghihintay sa atin na mga ligaw na kaluluwa. Kaya tayo po bilang mga naligtas, kailangan na mas higit na magtiyaga at mas higit na magtiis para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kahit na yung mga tao, yung puso nila, palamig na ng palamig, hindi nila iniisip yung mga bagay na espiritual, pero kailangan po natin itong pagtiisan. So nagpapasalamat po ako sa Diyos unang-una sa lahat dahil sa natapos natin na Bible Seminar doon po sa bahay ng ating kapatid doon sa May Mabuhay. So alam natin na yung evangelism hindi po dito natatapos. Evangelism ay pasimula pa lang ng pag-guide doon sa mga nakapakinig at pagtulong sa kanila para sila naman ay lumago pagkatapos ng kaligtasan. Kaya kahit na mahirap yung pag-evangelize at mahirap pa rin yung pag-guide sa kanila, kailangan po natin itong gawin dahil ito po ay kalooban ng Diyos. At ngayon po, pag-aaralan din po natin yung salita ng Diyos dahil isa rin po ito sa paraan para lumago tayo sa ating espiritu. Sabi sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay yung tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tayo po bilang tao, yes, physically nabubuhay tayo sa pamamagitan ng tinapay o pagkain. Pero meron din tayong espiritu na napakahalaga sa harapan ng Diyos na kailangan din natin pakainin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya nga, after nating maligtas, yung priority natin ay pag-aaral ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Bago tayo gumawa ng anumang mga bagay dito sa gawain para sa ministry o anumang pagsasakripisyo, hindi natin pwedeng isang tabi yung salita ng Diyos. Dito tayo naligtas, dito natin nalaman yung tungkol sa kaligtasan at dito rin natin malalaman kung ano pa yung mga bagay na kalooban ng Diyos na kailangan natin gawin para sa ikalulugod niya. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. At gaya ng sabi dito, ito po aklat ng Efeso ay isang sulat ni Apostol Pablo para sa mga brothers and sisters dun sa Efeso. So alam natin, ay Efeso Church, isa rin po siyang lugar na mayroong mga kahirapan at may mga pagdurusa bilang isang Kristiyano. Mayroon din mga pag-uusig, mayroon din mga, sabihin na natin, mga distraction nung sila ay nagsisimula sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, pinadalan sila ni Apostol Pablo ng mga sulat para i-encourage sila. Kahit na mayroong mga kahirapan, kailangan pa rin nilang mapagtagumpayan ito, kailangan nilang lakasan yung kanilang loob bilang isang church. Kaya ito pong Filipos, Efeso, Colosas ay magandang mga aklat para mapag-aralan natin yung tungkol sa church. Alam natin, yung iglesia ay hindi building, kundi yung mga tao na iniligtas ng Diyos. Sabi sa Gawa, chapter 20, verse 28, tayo binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya iaalay yung kanyang sarili para sa isang building lang. Hindi siya mamamatay, hindi siya magpapako dun sa krus para sa isang building lang. Tayo po bilang mga naligtas, sa harapan ng Diyos ay kabahagi ng iglesia, kabahagi ng katawan ni Jesucristo. At yung ulo, si Jesucristo. Tayo po kumikilos bilang isa. Naintindihan po. Kung paano yung ating katawan, may mga iba't ibang parts, tayo rin po, iba't ibang mga brothers and sisters, pero yung sinusunod natin ay ulo, which is si Jesus Christ. At dito rin po sa aklat ng Efeso, in-explain kung ano po yung katangian, ano po yung mga bagay na patungkol po sa church. Kaya kung gusto po ninyong matutunan, yung ibang mga bagay tungkol po sa iglesia o tungkol sa church, maganda pong aklat po ito. At yun nga, dahil tayo, bilang mga naligtas, mayroong kalooban ng Diyos na kailangan natin malaman after nating maligtas. Yes, yung pagbabasa, pag-pray,
fellowship at yung evangelism, pagsasakripisyo, lahat yun ay kailangan. Pero higit sa lahat, kailangan natin alamin, ano ba yung kalugod-lugod sa Panginoon? Naintindihan po? Yes, kahit na maraming magagandang bagay, marami tayong magagandang naiisip or activity na ginagawa, pero kung hindi naman ito kalugod-lugod sa Diyos, wala rin po itong silbi. Naintindihan po? Ang punto po natin, bilang isang naligtas, ay makapagbigay lugod dun sa ating Panginoon. Kaya nga siya tinawag na Panginoon. Naintindihan po? Bilang Panginoon, siya yung ating sinusunod, siya yung ating pinapapurihan, siya yung ating sinasamba. Yun po isang katangian ng Panginoon. Kaya nga, magandang talata yung binasa po natin dito po sa aklat ng Efeso. Sabi dito, noon, bilang mga hindi paligtas, sabi dito, kayo'y kadiliman, dating kadiliman. Yes, ito po tayo sa harapan ng Diyos. Bakit tayo naging kadiliman? Dahil sa kasalanan. Tama po ba? Dahil sa kasalanan, sila Adan at Eva, pinalaya sa Garden of Eden, naputol yung kanilang koneksyon, yung spiritual na koneksyon nila sa Diyos, dun sa buhay na Diyos. Dahil sa kasalanan na yun, nabalutan sila ng kadiliman. At yung kadiliman na yun, na kasalanan, naghahari sa lahat ng sanlibutan, naghahari hanggang sa makarating sa atin, hanggang sa pinakahuling tao. Tandaan po natin na yung kasalanan ay may kapangyarihan. May kapangyarihan ito na pumatay ng isang espiritu. Kaya dahil doon, ito yung turing sa atin ng Diyos, kadiliman. Pero yun sabi dito, dati. Bakit dati? Noon, kadiliman, pero ngayon, anong sabi dito? Subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Bakit naging liwanag? Dahil ba glowing yung skin? Hindi po. Naging liwanag spiritually. Bakit? Naipanganak na muli yung ating espiritu, yung espiritu na buhay, na minanak kay Adan at kay Eva, na buhay. Nakabalik yung liwanag sa atin. Kaya tayo ngayon, bilang mga naligtas, sa harapan ng Diyos ay liwanag. Ngayon, bilang mga liwanag, ano yung dapat natin gawin? Sabi dito, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Mayroong tamang paglakad bilang isang anak ng liwanag. Naintindihan po? Ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. At in general, ang sabi dito, yung verse 10, dito po tayo mag-focus. Yung paglakad ng isang liwanag, yung paglakad ng isang anak ng liwanag, ano po yung gagawin niya? Sabi dito sa verse 10, inaalam ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Naintindihan po. Kailangan po natin maunawaan itong bagay po na ito kasi, yes, after nating maligtas, di natin alam, ano na ba pagkatapos? Ano bang gagawin ko? Sabi, magbasa ng Bible. Sabi, mag-pray. Sabi, sumali sa fellowship. Sabi, mag-evangelize. Pero para saan? Para po sa bagay po na ito. Upang makapagbigay lugod sa Panginoon. Ngayon, ano yung unang nakakalugod sa Panginoon? Nakapagbibigay lugod sa Panginoon? Ano po? Sabi sa unang Timoteo, chapter 2, verse 4. Ano pong sabi doon? Na nagnanais na lahat ng tao ay maligtas at dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Yun po yung ninanais ng Diyos. Ito po yung makapagbibigay lugod sa Diyos, na yung mga tao ay maligtas. Sabi rin sa Biblia, ayaw ng Diyos na mapahamak yung mga tao sa impyerno. Ayaw niya nun, hindi nakakalugod sa Kanya. Kaya nga gumawa siya ng paraan. Naintindihan po? Kung maliit lang na bagay para sa Diyos yung kaligtasan, ba't pa siya kailangan mamatay? Tama ba? Pero dahil nga sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos para sa isang makasalanan, handa siya na iaalay yung kanyang sarili. Ito yung makapagbibigay lugod sa Diyos. Kahit na yung Diyos sa lumikha, yung Diyos Ama, nakikita niya yung kanyang anak na si Yeso Kristo para na nagdudusa dun sa krus ng mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. Pero ito yung makapagbibigay lugod sa kanya. Ibig sabihin ba nun, gusto ng saktan lang ng Diyos yung kanyang bugtong na anak? Hindi po. Ang nakakalugod sa kanya ay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Yeso Kristo, magkakaroon ng kaligtasan yung mga tao. Ito po yung kalugod-lugod sa kanya. Tama po ba? Ito po yung nananais ng Diyos para sa lahat ng tao. At ito po yung biyaya, yung unang biyaya na pinagkaloob niya para sa atin. Noon, tayo yung mga nasa dilim. Pero ngayon, ginagayad niya bilang liwanag. Kaya, ano po yung kailangan natin gawin? Inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos o sa Panginoon. Ayun, bigyan ko po ng isang example. Bilang isang hari, meron siyang anak, yung prinsipe. Tama po ba? Ngayon, bilang isang prinsipe,
at bilang isang hari, ano po yung dapat na saan po ba dapat ma-expose si prinsipe? Sa gawain ng isang pulubi o sa gawain ng isang hari? Gawain ng isang hari. Tama po ba? Kasi yun yung status niya, yun yung posisyon niya bilang isang prinsipe. Tama po ba? Kung yung hari, merong maayos na kastilyo or merong maayos na kaharian, gusto niya yung kanyang anak ma-expose dun sa environment kung ano yung estado rin ng kanyang tatay o bilang isang hari. Same din po sa Diyos. Nais ng Diyos na tayo, after nating maligtas, ipakita sa atin yung mga spiritual na bagay. Yes, nabuhay tayo dito sa mundong ito. Nakikita lang natin yung mga physical at temporary na bagay. Pero ngayon, bilang mga anak ng Diyos, bilang anak ng liwanag, nais niya ibigay sa atin yung mga bagay na spiritual. Noon po, bago po tayo maligtas, lagi ba nating hinahanap yung mga bagay na spiritual? Hindi po. Lagi tayong nakatingin sa baba. Lagi natin hinahanap ano ba yung mga bagay na para sa ating katawan, para sa ating buhay dito sa mundong ito. Pero ngayon, bilang mga naligtas, ito na po yung bago nating environment. Yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos o yung mga bagay na spiritual. Kaya iniutos niya sa atin bilang mga anak or bilang mga niligtas. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 1 to 3, tignan na lang po natin. Ito po yung isa sa nakapagbibigay lugod sa Diyos. Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ngayon, bilang mga anak ng liwanag, ano po yung unang isang nakakapagbigay lugod sa Panginoon? Na ituon natin yung ating puso sa mga bagay na nasa itaas. Balikan natin yung example kanina tungkol doon sa hari at yung prinsipe. Yes, bilang isang prinsipe, nais ng hari, na-expose siya sa mga bagay tungkol sa kanyang kaharian. Tama po ba? Gusto niya na, anak, paglaki mo, ikaw yung pwede magmana ng aking kaharian para may pagpatuloy natin yung pamamahala dito po sa bayan na ibinigay sa atin. Parang ganon. Nais niya na-expose yung kanyang anak sa mga bagay na may patungkol sa hari. Tama po ba? Ganon din po sa Diyos. Kung yung Diyos ay Espiritu, nais niya tayong tulungan na makita or ma-expose dun sa mga bagay na may kinalaman sa mga bagay sa Espiritu o spiritual. Kaya nga sabi niya, ituon ninyo ang inyong isip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa lupa. Tama po ba? Imagine po ninyo ito. Merong isang hari na nakakita ng isang pulubi. Inampon niya. Yung pulubi, sanay siya sa mga gawain ng may kinalaman sa pagiging pulubi. Pero dahil nga siya inampon ng isang hari, kailangan pa ba niyang bumalik dun sa pamumuhay bilang isang pulubi? Hindi. Meron siyang mas magandang pamumuhay ngayon. Yun yung dapat na isabuhay niya. Tama po ba? Pwede ba yung prinsipe? Kahit na siya ay prinsipe, dineclare na prinsipe, pero babalik pa rin siya dun sa kanyang pamumuhay bilang isang pulubi? Hindi po. Same din po dito. Kung tayo, sabi nga dito, kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ibig sabihin, naligtas, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kailangan natin hanapin, isik yung mga bagay po na may kinalaman po sa tungkol sa kinaroroonan ng Diyos sa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos. At gusto ko po rin i-emphasize yung salita po dito sa verse 2. Sabi po dito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yung salita po dito na ituon, ibig sabihin po niya ay set. Set your eyes above. Sa Greek verb or sa isang Grego, ito po yung tinatawag na, di ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero peronio.
E-H-R-O-N-E-O. Ibig sabihin na intentionally, ituon yung isip mo sa isang bagay. Ibig sabihin, intentionally, dapat ituon mo yung isip mo dun sa bagay na yon. Hindi ito basta option o ito hindi isang kapag gusto mo lang, gagawin mo. Pero ito isang active choice na kailangan natin gawin na mag-focus sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, mga spiritual na bagay. Ito po isang utos sa madaling salita. Naintindihan po? Bilang anak ng liwanag, kailangan natin ituon yung ating isip sa mga bagay tungkol sa liwanag, hindi tungkol sa mga bagay ng kadiliman. Tama po ba? Same din. Kung tayo yung naging isang anak ng isang hari, tayo yung prinsipe. Tayo may magmamana ng kaharian niya. Hindi na natin kailangan ituon yung ating isip dun sa mga makalupang bagay. Naintindihan po? Hindi ko po sinasabi na wag na tayo magtrabaho, wag na kayo kumita ng pera. Ituon na lang natin yung isip natin palagi sa mga bagay na nasa langit. Hindi po. Sabi ng Diyos, ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ito po isang intentional or direct na pag-iisip, na desire, na isipin yung mga bagay na yon. Naintindihan po. Tandaan po ninyo yung salita na ito na ituon. Naintindihan po. Para mas maintindihan po. Sa school, yung mga estudyante, saan po kayo nagtutuon? Siyempre sa grades. Mababang grades o mataas na grades? Yun po yung, dun kayo nagtutuon. Tama po ba? Kaya para makarating ka dun, mag-aaral ka mabuti. Tama po ba? Kasi yun yung goal mo. Yun po yung ibig sabihin ng ituon. Itinutuon mo yung puso mo dun sa mataas na grade. Kaya para makarating ka dun, kailangan mo mag-aaral ng mabuti, mag-review. Tama po ba? Sa pagtatrabaho, saan po ninyo itinutuon yung isip po ninyo? Sa sahod. Ngayon, kung sa sahod, kung alam mo na ini-expect mo yung sahod, yun yung ibibigay sa'yo after mo magtrabaho, hindi ka ba magtatrabaho ng mabuti? Tama po ba? Hindi yun ibibigay sa'yo ng libre. Hindi yun ibibigay sa'yo ng walang kapalit. Yung ibig sabihin ng pagtutuon, kailangan mong isacrifice yung isip mo, yung diwa mo, yung puso mo, para sa mga bagay na nasa itaas. Naintindihan po. Ito po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. Yes, noon, yung ating tuon ay sa mga bagay na nasa lupa. Kaya ngayon yung hinahanap natin. Tama po ba? Pinagsisikapan natin yung pagtatrabaho para sa future dito sa mundong ito. Pero tayo bilang mga naligtas, hindi na po yun yung ating layunin. Ang layunin natin ay mga bagay na nasa itaas, mga bagay na may kinalaman sa langit. Naintindihan po. Kaya nga, sabi dito, ituon ninyo ang inyong isip. Sa mga nasa bahay, paano nyo po magagawang ituon yung isip po ninyo kung kayo nasa bahay lang? Para dun sa mga nag-aalaga ng pamilya, ganyan, housewife, ganyan. O kaya yung mga father, mga tatay. Paano nyo po magagawang ituon yung isip po ninyo? Alagaan lang sila para mabuhay ngayong araw. Tas bukas, ganun ulit. Tapos hintayin lang na sila ay tumanda, sila ay magkapamilya na, tapos na. Yun lang po ba yung goal ninyo bilang magulang? Hindi, di ba? Nagkasakripisyo kayo, nagtatrabaho kayo, para ibigay yung mga bagay na mahalaga para sa kanila. Hindi yung gusto lang nila. Yung mga bagay na mahalaga para sa kanila. Yung kailangan po nila. Tama po ba? Kaya nagsasakripisyo yung mga magulang, nagsasakripisyo yung mga nanay-tatay, ibigay o i-provide para sa mga anak nila yung mabuting bagay. Naintindihan po? Same din. Bilang mga Kristiyano, sinasabi sa atin ng Diyos, ituon ninyo ang inyong mga isip sa mga bagay na nasa itaas. Ano yung mga bagay na nasa itaas? Mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ano po yun? Unang-una yung kanyang salita. Yes. Bago tayo masave, siguro may mga times na nakakabasa tayo ng Bible verse, pero yung isip lang natin, yung puso natin, wala dun. Nababasa lang natin. Nagagandahan lang tayo. Minsan, sinishare lang natin. Pero ano ba yung puso natin? Wala. Pero ngayon, bilang mga naligtas, kailangan natin ilagay yung ating puso
sa mga bagay na nakalagay dito po sa Biblia. Dahil ito po yung mga bagay na espiritual. Naintindihan po. Ito po ba, gawa lang ng tao? Ito pong Biblia? Hindi po. Ito po'y galing sa langit. Ito po'y mensahe na galing sa Diyos na nandun sa langit. Tama po ba? Kaya nga, nais ang Diyos na ituon natin yung ating isip sa mga bagay na may kinalaman sa Kanya, lalo na sa Kanyang salita. Gaya nga na sinabi sa Biblia, John chapter 1 verse 1, ang salita ay Diyos. Kung gusto natin ituon yung isip natin tungkol sa Diyos, dapat ituon din natin yung ating puso sa pamamagitan ng words of God. Naiintindihan po. Yes, kahit na palagi na natin ito napapakinggan, palagi na natin na natututunan, pero ang punto natin dito, araw-araw. Naiintindihan po. Yung pagtutuon, hindi po ito occasional lang. Hindi po yung paggusto lang. Ito yung pagtutuon, ibig sabihin, intentional mong tinutuon yung puso mo sa mga bagay na nasa itaas. Naiintindihan po. Pero yung mga tao sa panahon natin ngayon, yes, ang tuon nila sa mga bagay na nasa lupa. Iniisip nila, ang ninanasan nila sa mga bagay na nasa lupa. Pero tayo po bilang isang Kristiyano, kailangan mabago yung ating puso towards sa mga bagay na yun. Tingnan po natin ito, isang example po. Awit 73. Awit 73, verse 25 hanggang 26. Awit 73, verse 25 hanggang 26. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. 3, 2, 1. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Sabi dito, anong mayroon sa langit kundi ikaw? Yung mga bagay na naninasa sa lupa ay hindi makakahigit sa iyo. Sabi nga dito, liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Kaya kahit siya, yung mga awit na sumulat po na ito, kahit siya nabubuhay sa mundong ito, pero yung puso niya nasaan? Nasa itaas, nasa Diyos. Sabi dito, ano bang meron sa lupa kundi ikaw? Ang ninanasa ko ay yung tungkol sa mga bagay na espiritual. Kahit na siya, yung laman niya, yung puso niya maaaring manghina, ma-discourage, pero nasaan yung puso niya? Nasa taas pa rin. Nasa langit pa rin. Nasa Diyos pa rin. Naintindihan po. Ito rin po yung dapat na unti-unti nating ina-apply or pinapractice sa Christian life natin. Ituon yung isip, puso sa mga bagay na nasa langit, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Naintindihan po. Actually, crucial po ito. Kapag yung puso natin nagtuon sa mga bagay na nasa lupa, doon papasok yung problema. Anong sabi sa Biblia? Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Diyos. It's either isa lang, Diyos o yung mga bagay sa lupa. Kaya ano sabi ng Biblia? Mag-ipon kayo ng mga bagay sa langit, hindi dito sa lupa. Tingnan natin, Mateo chapter 6. Basahin po natin. Mateo chapter 6, verse 19 hanggang 21. Mateo chapter 6, verse 19 hanggang 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninirahan ng bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit,
na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapanirap, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sabi dito, sa verse 19, huwag kayo magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Nakakalungkot sa panahon po natin ngayon, yung mga tao, yes, ang dami-dami nilang iniipon para sa lupa. Ang dami-dami nilang iniipon para sa sarili nila. Pero ano pong mangyayari kapag dumating na yung paghuhukom? Pag paghuhukom sa apoy, ano pong mangyayari? Tutupukin ng Diyos. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia, na maging marunong tayo sa pag-iipon. Yes, mabuti po mag-ipon ng pera para sa pangangailangan. Pero bilang isang Kristiyano, bilang mga anak ng liwanag, ano po yung dapat iniipon natin? Mga bagay na nasa langit. Naintindihan po. Yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Iniipon po natin yun dun sa langit. Ano po ito? Yung gantimpala. Dito, ano po may ipon mo na may kinalaman sa langit? Kaya sabi ko kanina, yung words of God. Ayun, check mo yung puso mo. Sa loob ng puso ko, ilang salita na ng Diyos, yun ay ipon ko. Kung konti, okay lang. Pwedeng dagdagan. Pero kung wala, check mo yung sarili mo. Baka mamaya, hindi pala words of God yung pumupuno sa puso mo. Eventually, mawawala yan. Lilipas yan. Pero ano po yung dapat na manatili? Yung salita ng Diyos. Kaya di ba minsan may nababasa tayong mga expression na iukit sa puso, ilagay sa puso, itatak sa puso. Bakit? Kasi yun yung dapat na manatili sa ating puso. Mga bagay na may kinalaman sa langit. Yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Noon po, meron po kami isang training. At hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin po ako gawin. Yung memory verse. Memory verse na, yes, minsan, inano po natin dito sa harapan. Pero kami, hindi po recitation na memory verse. Sinusulat po namin. At, nung nagtitraining po ako, dito po talaga ako takot kasi napakahina ko sa pag-memorization. Alam ko yung salita, pero hindi ko kayang isulat lahat ng tama. Kaya doon, nahihiya ako. Pag dadating yung minister po namin, okay, memory verse exam tayo ngayon. Yes, pinagre-review niya kami. Pero, konti lang, meron ako nasasagot, pero napaka-konti. At doon talaga ako nahihiya. Kasi napakahirap niya. Napakahirap punuin ng puso po natin ng salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Sabi sa Biblia, yung puso po natin, punong-puno ng kasamaan. Tama po ba? Kaya kahit na tayo ay naligtas na, hindi pa rin naman nagbabago yung puso natin, di ba? Pero ngayon, bilang mga naligtas, kailangan natin unti-unting ibaon sa ating puso, sa loob ng pinakasulok ng ating puso, yung mga dating bagay na makalupa at punuin natin ngayon ang salita ng Diyos. Yes, maganda po na meron tayong iilan na salita ng Diyos na kabisado. Pero hindi lang naman po pagkakabisado yung hinahanap sa atin ng Diyos. Anong hinahanap niya sa atin? Ilang mga salita ba yung nai-apply mo sa buhay mo? Ang dami-dami mong alam na salita ng Diyos pero hindi mo naman na-apply. Anong silbi? Naintindihan po. Kaya isang paraan para maiukit sa puso natin yung salita ng Diyos, gawin, sundin. At ito po yung pangalawa. Isang bagay na makapagbibigay lugod sa Diyos, una, ituon natin yung isip natin sa mga bagay na nasa langit. Pangalawa, yung pagsunod. Bilang mga magulang, sigurado po, makaka-relate po kayo. Kahit na yung mga family members ninyo, yung mga anak po ninyo, kahit na yes, minsan mahina talaga sa academics, mahina talaga sa mga school activities, ganyan, pero masunurin. Kahit anong iutos mo, susundin niya. Mabuting anak o pasaway na anak? Ngayon, baliktarin natin. Ang galing-galing niya sa school. Talagang top 1. Pero palagi kang sinusuway. Mabuting anak, masamang anak.
Same din po. Hindi nakatingin yung Diyos sa intellectual na kakayahan natin. At alam niya kasi talagang mahina yung isip natin. May limitasyon lang. Yung pagsunod ay napakahalaga. Kaya nga nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong sumusunod eh. Tama po ba? Dun sa mga tao ba na marami lang alam sa Bible, binibigyan ng gantimpala? Wala pong sinabi yung Biblia tungkol dun. Sa mga tao na sumusunod, sila'y binibigyan ng gantimpala. Bakit? Napakahirap na sumunod. Yes, madaling magkabisado, madaling mag-aaral ng Biblia. Pero yung sundin, ibang usapan. Tama po ba? Ngayon, ano yung nakapagbibigay lugod sa Diyos? Yung daming Bible verse, pero sumusuway. Pero maaaring konti man yung Bible verse, pero sinusunod. Para maintindihan po natin, tignan po natin. Unang Samuel chapter 15. Basahin po natin. Unang Samuel chapter 15 verse 22. Unang Samuel chapter 15 verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang paikinig kaysa taba ng mga tupang lana. Yes, mabuti yung mag-alay, mabuti yung may gawin, mabuti yung may sakripisyo. Pero saan nakatuon yung Diyos? Ano yung mas mabuti kaysa sa alay? Pagsunod. Naintindihan po. Yung pagsunod ay napakahalaga para sa Diyos. At bilang mga anak niya, kung meron siyang inuutos, meron siyang ini-instruct sa atin, bilang mga anak, para makapagbigay lugod sa Kanya, ito rin po yung dapat natin gawin. Naintindihan po. Isang example ng isang Kristiyano na naging mabuti sa harapan ng Diyos. Hindi magaling, pero mabuti. Kilala niyo po naman si David, di ba? Ano po yung testimony ng Diyos tungkol sa kanya? Ano po? Very good ka, David. Tinalo mo si Goliath. Ang galing mo bumato. Ang galing mo magligtas ng mga tupa mula sa bibig ng oso, bibig ng leon. Yung ba? Hindi po. Tingnan natin. Gawa chapter 13. Gawa chapter 13 verse 22. Gawa chapter 13 verse 22. Kung nakita na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban. Ito po yung testimony ng Diyos tungkol kay Haring David. Ano po yung naging testimony niya? Sabi dito, di ba, sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban. Sabihin yung pagsunod. Yun po yung pagkakaiba nila ni Haring Saul at ni Haring David. Si Haring Saul, yes, gusto niya na maging magiting na hari, maging magaling, talagang tumalo ng mga hukbo, ganyan. Pero si Haring David, iba po yung gusto niya. Ano po yung puso niya? Makapagbigay lugod sa Panginoon. Naintindihan po.
Kaya bilang mga Kristiyano, diba, may exercise po natin yung ating puso na sumunod sa kanyang kalooban. Ito'y mga pagbibigay lugod sa kanya. Naintindihan po. Natutuwa talaga ako dun sa example sa Bible seminar nung bata na nagbibigay ng tubig sa tatay niya. Alam niyo po yon? Napakaganda ng puso ng bata. Tama po ba? Pero kung kayo yung tatay, iinumin mo? Kung hindi mo alam, iinumin mo. Tama po ba? Pero kung nakikita mo, iinumin mo pa rin ba? Same din. Kadalasan, ganito po yung nangyari sa mga tao. Ang dami nilang binibigay sa Diyos. Ang dami nilang inaalay. Ang dami nilang ginagawang sakripisyo. Pero yung sumunod, ayaw nila. Iniisip nila kapag sumunod sila, mawawala yung mga hilig nila. Mawawala yung mga vision nila. Mawawala yung mga gusto nilang palaging ginagawa kapag sumunod sila sa Diyos. Ito yung kadalasan nag-hold back minsan sa mga Kristiyano. Baka pag sabi ng Biblia, panatilihin yung kabanalan. Ang sarap-sarap pa naman mag-inom. Ang sarap-sarap pa naman magbisyo. Ang sarap-sarap pa naman na makibarkada. Paano pag naging banal na ako, hindi ko na sila makakasama? Ayoko na. Mas masaya sila sa church. Hindi naman ako pwedeng mag-inom dito. Hindi naman ako pwedeng magturo ng mga bisyo dito. Kaya ayoko. Doon na lang ako sa mga kabarkada ko. Yes, maganda po gawin yung ibang mga sakripisyo. Pero yung pagsunod, yun po yung hinahanap ng Diyos. Naintindihan po. Sa pagsunod, may gantimpala. Sa pagsuway, merong gantimpala o sumpa? Sumpa. Yes, madali lang. Kung gusto mo ng pagpapala, sumunod ka. Kung ayaw mo, mag-ready ka sa sumpa. Huwag na natin gawin pa komplikado. Okay po? Simple lang yung sinasabi ng Diyos. Ang makapagbibigay lugod sa Kanya, yung sumusunod. Naintindihan po. Kaya nga, sa kasaysayan ng mga tao na ginamit ng Diyos, hindi siya nakatuon sa kagalingan, sa sabihin na natin, yung social status ng mga tao na ginamit ng Diyos, kahit na sila yung mga mahihina, sabihin natin, kulang-kulang talaga. Pero sila yung sumunod. Tama po ba? Sila ginamit ng Diyos dahil sa kanilang pagsunod, hindi dahil sa kanilang kagalingan, hindi dahil sa kanilang kakayahan. Kaya dito po sa church, hindi po natin hinahanap yung Superman. Alam niyo po yung Superman? Kayang gawin lahat. Pero yung pagsunod, hindi kaya. Hindi po natin yun ina-acknowledge dito po sa church. Kasi kapag in-acknowledge natin yung mga ganong klaseng puso, ganong klaseng tao, yung puso nila magiging mapagmataas. King kagaya ni Saul. Kaya ko lahat. Kung ano yung pagawa sa akin, nagagawa ko. Pero kung pagsusunod, ibang usapan. Kaya yung pagsunod at pagbibigay sa magbibigay lugod sa Diyos ay mahalaga. Isa pa, bibigyan ko po ng halimbawa. Yung mga Israelita, yes, alam naman natin na talagang roller coaster yung kanilang paglalakbay dun sa ilang. Yung pamumuhay nila bilang bayan ng Diyos. Kaya, nung mga time na sila ay ginagayad ng Diyos na sumunod, yes, naghahanda sila ng mga bagay na iaalay sa Diyos. Pero yung sumunod, hindi nila ginagawa. Tingnan po natin ito. Jeremias chapter 11. Jeremias chapter 11, verse 7 hanggang 8. Basahin na po natin yung verse 6 hanggang 8. Jeremias chapter 11, verse 6 hanggang 8. Nakita na po? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ng Panginoon sa akin, ipahayag mo ang lahat ng mga salitang ito sa mga lunsod ng Juda
at sa mga lansangan ng Jerusalem. Pakinggan ninyo ang mga salita ng tipang ito at inyong isagawa, sapagkat taimtim kong binalaan ang inyong mga ninuno ng araw na aking iniahon sila sa lupain ng Ehipto, at patuloy ko silang binalaan hanggang sa araw na ito na aking sinasabi, sundin ninyo ang aking tinig. Gayunmay, hindi sila sumunod o ikiniling man ang kanilang pandinig, kundi lumakad ng bawat isa sa katigasan ng kanyang masamang puso. Kaya dinala ko sa kanila ang lahat ng salita ng tipang ito na iniutos kong gawin nila, ngunit hindi nila ginawa. Palagi nagre-remind yung Diyos sa mga Israelita habang sila naglalakbay sa ilang. Pero dumating sila sa point na kailangan pang dumating yung salita ng Diyos na verse na ito para sawayin lang sila. Anong sabi dito? Hindi sila sumunod o ikiniling man ng kanilang pandinig, kundi lumakad ang bawat isa sa katigasan ng kanyang masamang puso. Ano po ibig sabihin nito? Umasa lang sila sa sarili nilang idea. Umasa lang sila sa sarili nilang kalooban. Hindi nila sinusunod kung ano yung sinabi ng Diyos. Naintindihan po. Kaya yung mga Israelita talagang napaparusahan po sila. Nahihirapan po sila. Hindi naman dahil sa mga tao sa paligid nila. Kadalasan nahihirapan po sila kasi nga sinusuway nila yung salita ng Diyos. Sinasabi na, sorry, pero ang sabi dito sa bandang huli, ang lahat ng salita ng tipang ito na inutos kong gawin nila, ngunit hindi nila ginawa. Ito po yung problema ng mga Israelita noong unang panahon. May sinasabi, pero hindi ginagawa. Kaya kahit na anong ganda ng pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa kanila, pinapakita na ng Diyos, kung susunod kayo, ito yung magiging pagpapala ninyo. Walang gagambala sa inyong mga bayan, hindi kayo matatalo sa mga digmaan. Pero yung mga Israelita, bumabalik pa rin sila sa pagiging matigas, pagiging katigasan ng kanilang puso. Dahil ito po yung nangyari sa kanila. Naintindihan po. Isa pang halimbawa, Ezekiel chapter 18. Ezekiel Ezekiel chapter 18 verse 19. Ito po yung pangako ng Diyos sa kanila. Ezekiel chapter 18 verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Ezekiel chapter 18 verse 19. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Gayunmay, sinasabi ninyo, bakit hindi magdurusa ang anak dahil sa kasamaan ng ama? Kapag ginawa ng anak ang ayon sa batas at matuwid at naging maingat sa pagtupad sa lahat ng aking tuntunin, siya'y tiyak na mabubuhay. Sabi dito, kapag ginawa ng anak ang ayon sa batas at matuwid at naging maingat sa pagtupad sa lahat ng aking tuntunin, siya'y tiyak na. Ano po ibig sabihin ng tiyak? Sigurado o hindi sigurado? Sigurado. Tiyak na mabubuhay siya. Tiyak na magpapalain siya. Kaya nga yung pagsunod sa mga Israelita ay ini-emphasize. Habang sila'y nasa ilang, kailangan nilang sundin kung ano yung sinabi ng Diyos. Ano yung tungkulin nila bilang isang bayan ng Diyos. Naintindihan po. Isa pa sa na naging pagbagsak ng mga Israelita. Nung sila'y nag-aalay ng mga tupa, mga hayop sa Diyos, binigyan sila ng standard. Minsan napapakinggan natin sa Bible seminar, di ba? Yung pag-aalay nila ng mga hayop, kailangan walang batik, walang dungis, maayos sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Pero alam niyo po, dahil sa paulit-ulit nilang ginagawa yung bagay na yon, yung tungkulin na yon na ginagawa nila, naging routine na lang. Alam niyo po yung routine? Paulit-ulit. Pero yung puso nila wala na doon. Kaya nangyari. Yes, meron silang form na naghahandog sa Diyos ng mga hayop. Kaso nga lang, binibigay nila puro may batik, puro pilay, puro bulag. Hindi nila iniisip yung standards ng Diyos.
Nandun na lang sila nakafocus sa gagawin nila, sa routine na ginagawa nila na pag-aalay. Kaya sinaway sila ng Diyos. Tingnan po natin. Malakias, chapter 1. Uling aklat po sa Lumang Tipan. Basahin po natin. Basahin po muna natin yung verse 6 hanggang 8. Malakias chapter 1, verse 6 hanggang 8. Basahin po natin yan sabay-sabay. 3 to 1. Kung ako nga isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, sinasabi ng Panginoon ng mga akbo sa inyo, o mga pari, na umahamak sa aking pangalan, kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana, at inyong sinasabi, paano ka namin nilapastangan? Sa inyong nagsasabi, ang hapag ng Panginoon ay hamak. Gahandog ng mga hayop halay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisiyahan kaya siya sa iyo at papapakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga akbo. Kaya nasabi ko po kanina, dumating yung mga Israelita sa ganitong klaseng punto na naging routine na lang sa kanila ng paghahandog. Yung standards, bumaba ng bumaba, na kahit na pilay, bulag, may sakit, inaalay na nila. Sinasabi nila, pwede na yun, hayop rin naman yan eh. Di ba ang sabi ng Diyos, mag-aalay lang? Nakalimutan nila yung sabi ng Diyos na mag-aalay ng tama. Naintindihan po. Kaya sabi niya, subukan mong ihandog yan sa gobernador. Tatanggapin kaya niya? Imagine po ninyo, di ba? Isang tao na mataas, may karangalan siya. Siyempre, i-prepare natin yung pinakamaganda na kaya natin. Tama po ba? Bilang isang pagbibigay parangal para sa kanya. Kasi nga, dahil sa posisyon niya. Pero yung mga Israelita, binaliwala yung ganitong klaseng gesture sa harapan ng Diyos. Isip nila, pwede na yan. Actually, sa panahon po natin ngayon, ganito rin po yung nangyari. Inisip nila na yung hapag ng Panginoon na hapag ay hamak. Isip nila, hindi masyadong mahalaga. Kaya okay lang kahit hindi gawin. Ito yung isa sa mga kasalanan na ginawa ng mga Israelita. Ngayon, para sa atin, bilang mga Kristiyano, paano tayo makaiwas dito sa kasalanan na ito? Lahat ng iaalay natin ay dapat mayroong pagpaparangal sa pinakamataas na Panginoon. Bawa, yung value ba ng Wednesday sermon at Sunday sermon magkaiba? Yung value po ng message ng Wednesday sermon at Sunday sermon, magkaiba po ba? Same value siya, same na words of God. Pero minsan, nakatay naman ako ng Sunday, pwede na yun. Di naman ako umabsent nung kailan. Ngayon lang naman ako umabsent. Wala namang problema sa akin. Di naman ako yung pinupuntahan nyo dito. Walang problema sa akin. Pero kung yun ay paghahandog ninyo para sa Diyos, kailangan gawin natin ng may pagpaparangal. Naintindihan po. Kaya, kung napapansin po ninyo, nagpe-prepare po tayo ng love gift para sa mga nag-exchange pulpit, kapag meron po exchange pulpit, di ba? Lagi ko po sinasabi sa mga leaders, bilhin yung best na kaya natin. Tama po ba, mga leaders? Bakit? Para lang ba yun sa minister? Hindi po. Pinaparangalan natin yung posisyon na ibinigay sa kanila ng Diyos. Naintindihan po. Kaya ngayon pagpaparangal, kailangan dapat natin ibigay ng may sapat na karangalan. Sabi sa Biblia, yung karangalan na dapat ibigay sa Diyos, ibigay dapat sa Kanya. Naintindihan po. Kaso nga lang itong mga Israelita,
Nagsettle sila sa pwede na yan. Doon po nahuhulog yung mga Kristiyano minsan yung pwede na. Sa mga, tawag dito sa mga construction firm, pwede ba yung mga construction worker? Nakatayo naman por. Pwede na yan. Pwede po ba nilang sabihin yon? Yung walang formation, hindi maayos yung materyales. Pwede po ba nilang sabihin yon? Kasi nakatayo naman. Pwede. Naintindihan po. Yung Diyos, yung ating Panginoon. Siya yung dapat parangalan ng pinakamataas na karangalan. Naintindihan po. Kaya ganun din. Sabi po bilang mga brothers and sisters, huwag tayong magsisettle na, okay na to. Parang yung nagluluto. Palagi natin isipin, ano ba yung pwede kong ihandog? Ano ba yung pwede kong idagdag bilang pagpaparangal sa Kanya? Naintindihan po. Huwag tayong maging kagaya ng mga Israelita na naging routine lang. Okay na, nakapakinig naman ako ng Sunday sermon. Pwede naman ako makinig sa bahay. Hindi ako nakapakinig. Wala nang problema. Pero kung alam mo yung value ng salita ng Diyos, i-volunteer mo yung sarili mo at pupunta ka dito, ay kinig ka kasama ng mga brothers and sisters para makatanggap ka ng biyaya. Nung pandemic, pinahintulutan sa atin ng Diyos na makinig dahil nga kailangan ng social distancing. Pero minsan, nakakalungkot na mayroong iba ng mga brothers and sisters, hindi naman po dito, wag po kayo mag-alala. Mas pinipili na lang na sa bahay na lang ako makikinig. Kung ano yung pinapakinggan nila sa Wednesday sermon sa church, same din naman sa papakinggan ko eh. Yun po ba yung magandang puso? Hindi po. Kaya yung mga Israelita, nahulog sila sa ganitong klaseng kasalanan. Yes, meron silang form na ginagawa. Nag-aalay nga naman. Pero inaalay nila yung hindi high grade. Hindi yung sinabi ng Diyos. Alay sila, bulag, pilay. Kung tayo nga minsan meron tayong pagnanais na sana kung may matatanggap man tayo yung regalo, talagang useful at talagang may pakinabang. Pero kapag minsan, yun nga, wala namang silbi sa atin, minsan bumababa yung pagtingin natin dun sa regalo na yun Sa harapan po ng Diyos, hindi po yun pwede. Naintindihan po. Kung itinuturing natin siya ng Panginoon, yung pinakamataas na pwede nating ihandog sa Kanya, yun yung para sa Kanya. Naintindihan po. Kaya, sa harapan ng Diyos, yung mga Israelita ay napakagandang example po sa panahon po natin ngayon. Isa pang halimbawa, unang Samuel chapter 12. Unang Samuel, chapter 15, verse 11. Unang Samuel, chapter 15, verse 11. Okay, basahin po muna natin ito bago tayo pumunta sa chapter 12. So ito po yung naramdaman ng Diyos tungkol kay Samuel. Sabi dito, babasahin ko po verse 11, "Ikinalulungkot ko na ginawa kong hari si Saul sapagkat siya'y tumalikod sa pagsunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos." So alam natin yung kwento, di ba? Pinapalipol ng Diyos lahat ng mga malikita. Yun yung sabi ng Diyos kay Haring Saul, di ba? Pero nung ginawa ni Haring Saul, nagtira siya. Hindi niya pinatay yung mga ibang bagay. Yun po ba? Lubos na pagsunod
O kalahati lang yung pagsunod? Yung 99 na pagsunod o pagsuway? Anong inihiningi sa atin ng Diyos? 100%. Naintindihan po. Same din, kagaya ni si Haring Saul, yun nga, 99% na sumunod. Pero ang hinahanap ng Diyos, yung 100%. Si Haring David naman, ano po yung sabi ng Diyos? Ito yung lalaki na kinalulugdan ko, susunod ang buong, o gagawa ng buong kalooban ko. Magkaiba po yung kanilang description tungkol sa kanilang paghahari, di ba? Bakit? Kasi nga, si Haring David, sumunod siya ng lubos. Kung ano sinabi ng Diyos, yun lang yung ginagawa niya. Pero si Haring Saul, hinahaluan niya ng sarili niyang kaisipan, hinahaluan niya ng sarili ng idea. Kaya, nag-fail siya bilang isang hari. Sabi niya, napatay ko naman yung iba. Pero sabi ng Diyos, patayin lahat. Naintindihan po. Kaya, inalis siya at bina natin na tinanggalan yung karangalan sa kanya bilang isang hari. Dahil sa ginawa niyang pagsuway sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya ng mga ginagamit sa Biblia, yung pagsunod ay napakahalaga. Isa pang magandang halimbawa, si Abraham. Si Abraham, nung sinabi ng Diyos, ialay mo yung anak mo, nagdalawang isip ba siya? Actually, ready na siya na patayin yung kanyang anak. Bakit? Yung puso niya, nakatuon sa Diyos, hindi sa kanyang anak. Kaya ready siyang patayin yung kanyang anak kasi yung puso niya, at gusto niya handang sumunod ng 100%, yung puso niya ay handang makapagbigay lugod sa Diyos. Kaya ready siya na gawin. Naintindihan po. Ganun din yung mga tao dito po sa Biblia na sila, nung may sinabi, yung Diyos, inutusan sila ng Diyos, sumunod sila ng lubos, kaya nakuha nila yung pagpapala. Pangatlong paraan para makapagbigay lugod sa Diyos ay yung paglago natin spiritually. Bilang mga magulang, binibigay nyo lahat ng kailangan ng inyong mga anak, pero hindi siya lumalaki. Okay lang? Ilang taon na, gusto pa rin ng milk, didede pa rin, gusto pa rin naka-diaper, 12 years old na. Hindi ka ba magtataka kapag ganun? Tama po ba? Yung mga magulang nga, masaya kung lumalakad na yung kanilang mga anak eh. Di ba? Nagbe-baby steps. Natutuwa na sila eh. Tama po ba? Kahit na dun sa mga maliliit na ginagawa ng mga bata, dahil sa paglago, natutuwa yung magulang. Same din po sa Diyos. Yung paglago natin spiritually, isa po itong paraan para makapagbigay lugod sa Kanya. Bilang Ama. Naintindihan po? Binibigay niyo yung mga bagay na kailangan natin para sa pamumuhay bilang isang tao at bilang anak ng Diyos ito po sa mundong ito. Kaya na-expect niya na tayo ay lalago. Tama po ba? Kung huminto na yung paglago, ano mangyayari? Ito po yung magiging kalungkutan para sa Diyos. Naintindihan po? Isa sa paraan para huminto na yung growth ng isang Kristiyano, hindi lang po tungkol sa kasalanan. Meron pa pong isang mabigat na bagay na kailangan natin isipin. Na baka mamaya, nangyayari na to sa akin, hindi ko lang alam, kaya naihinto na yung aking paglago bilang isang Kristiyano. Roma chapter 10. Alam ko po, familiar po kayo sa verse po na ito. Pero pag-isipan natin ng mas malalim. Roma chapter 10, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng. Yes, yung kaligtasan, yung pananampalataya para sa kaligtasan, nagagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya na tayo nagkakaroon ng Bible seminar, nagkakaroon ng retreat, ganyan, tungkol sa Bible seminar, para tayo magkaroon ng tamang pananampalataya para maligtas. Tama po ba? Ngayon,
para sa paglago ng pananampalataya, ano rin yung kailangan? Pakikinig. Kung yung diwa mo at isip mo at puso mo ay lumalayo na sa pakikinig, pagbabasa, kung ano man may kinalaman sa salita ng Diyos, yung pananampalataya mo, unti-unti nang humihina. Kaya mahalaga po yung pakikinig. Mahalaga yung paglago. Para lumago, kailangan ng pakikinig. Naintindihan po. Hindi po tayo nagsiset lang ng gathering or kaya Wednesday sermon, fellowship, para lang meron tayong gawin. Yun po isang paraan ng Diyos para tayo makapagpatuloy sa pakikinig para lumago yung ating pananampalataya. Naintindihan po. Kaya kung ano man schedule na meron sa church, na merong pag-aaral ng salita ng Diyos, sikapin po natin. Dahil ito po isang paraan para lumago yung ating pananampalataya at makapagbigay lugod sa Diyos. Naintindihan po. Kung hihinto ka sa pakikinig, pagbabasa, kung ano man na may kinalaman sa salita ng Diyos, hindi mo nagagawin, yung pananampalataya mo, magiging stagnant na lang. Sapat na lang na naligtas. Huwag niyo pong hayaan na maging ganon. Naintindihan po. Kaya kung may time, magbasa, makinig, magsaulo, mag-apply ng salita ng Diyos, para yung faith natin tuloy-tuloy. Naintindihan po. Yun po isang paraan para makapagbigay lugod sa Diyos. Sabi po dito, tignan po natin, Kawikaan, chapter 3. Kawikaan, chapter 3, verse 13 hanggang 15. Kawikaan, chapter 3, verse 13 hanggang 15. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na magtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang pakinabang rito kaysa pilak ay mas mainam, at ang mapapakinabang dito ay higit kaysa gintong dalisay. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga, at wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maihahambing sa kanya. Focus po tayo dito sa verse 15. Meron po ba kayong mga bagay na ninanasa dito sa mundong ito, brothers and sisters? Hindi, totoo. Meron po o wala? Meron po. Kahit ako, meron din. Pero ano po yung masigit na valuable kaysa dun sa ninanasa natin dito sa mundo? Yung salita ng Diyos. Sabi dito, kaysa sa mga alahas, siya ay mas mahalaga. At wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maihahambing sa Kanya. Kung pagtatabihin natin yung salita ng Diyos at yung lahat ng pera dito sa mundong ito, yung valuable ay yung salita ng Diyos. Yung mas matimbang ay yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya ngayon, saan nyo po itutuon yung puso po ninyo? Tanungin po ninyo yung sarili po ninyo. Ano bang mas mahalaga kaysa sa akin? Salita ng Diyos o yung mga bagay sa sanlibutan? Kayo po yung makakasagot niyan. Actually, siguro nanonood naman po kayo ng noon ng mga pelikula. Alam niyo po yung mga end credits? End credits, di ba? Yung mga pangalan, mga cast, ganyan nakalagay. Nakasulat doon. Yun ay parte ng pagtatapos. Tama po ba? Actually, ganun po yung mangyari kapag nandun na tayo sa langit habang may 7 years tribulation. Habang nandun ka sa langit, lahat ng nandito sa lupa, nawawasak, mapapanood mo yun para bang nag-end credits. Para bang nag-end credits. Yung pagpasak ng paglipad ng mga nuclear weapon, yung pag-away-away ng mga bansa sa bansa, yung puot ng Diyos, bumabagsak sa lupa, lahat yung mapapanood natin dun sa langit. Yun po yung end credits. Tama po ba? Yun po yung katapusan ng sanlibutan eh. Ngayon, kung yung mga ninanasa mo
na nandito sa lupa, makikita mo na unting-unting maglalako. Sayang yung pinapangarap kong sports car. Walang sports car sa langit eh. Sayang. Ganun po yung mangyayari. Makikita po natin lahat mawawasak. Yung mundo, yung mga planeta, yan, lahat mawawasak. Habang nandun tayo sa langit. Naintindihan po. Kaya, sabi ng Biblia, wala sa mga bagay na ninanasa mo ang mayahambing sa Kanya. Meron mang pinaka-valuable na bagay dito sa mundong ito, yung pinakamataas na presyo ng kung ano, hindi natin may kukumpara sa value ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya yung paglago, paikinig, ay napakahalaga para sa atin. Hindi rin po ito optional para sa atin. Ito po ay dapat na talagang mangyari sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Dahil ito ay makapagbibigay lugod sa Diyos. Naintindihan po. Bilang anak ng liwanag, ito natin yung ating puso sa mga bagay tungkol sa liwanag. Kung magagawa natin ito, na ituon yung ating puso sa mga bagay na nasa liwanag, madali na lang tayong sumunod. Tama po ba? At kung tayo susunod, kasunod nito, yung ating paglago. Kaya yung makapagbigay lugod sa Diyos, o inaalam kung ano makapagbibigay lugod sa Diyos, hanggang sa tayo dumating at humarap sa langit, sa Kanyang kaharian, gagawin po natin ito. Aalamin natin ano ba yung makapagbibigay lugod sa Panginoon. Naintindihan po. Yes, hindi lang po makapagbibigay lugod na naligtas sa tayo, okay na yun. Marami pa po tayong mga bagay na pwedeng maihandog para sa Diyos para makapagbigay lugod sa Kanya. Naintindihan po. Hindi po ito tungkol sa material o tungkol sa anuman. Isa lang po yun sa parte. Pero yung ating pamumuhay ay dapat na magkaroon ng pagbibigay lugod sa Panginoon. Kaya na sinabi sa Biblia sa 1 Corinto chapter 6 verse 20, yung ating katawan ay makapagbibigay lugod sa Diyos. Gamitin natin yung ating katawan sa makapagbibigay lugod sa Diyos. Naintindihan po. Ito po yung ating misyon. Yes, yung mission natin, makapag-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin, isa rin po ito na makapagbibigay lugod sa Diyos. Pero yung ating mismong personal Christian life, kung ito ay lumalago, ito rin makapagbibigay lugod sa Diyos. Sana po, tayo po, brothers and sisters, ngayong taon, maibalik natin yung alam ng ating pakikinig, pagbabasa, at pakikibahagi sa mga gawain kung paano tayo nagsimula noong 2025, January. Alam ko po, mahirap na gawin yung resolution. Pero maganda po ito na time. Dahil magkakalahating taon na po tayo, yung mag-June, kailangan po natin i-remind yung ating sarili. Nasaan na ba yung aking pananampalataya? Lumalago na ba? Mula January hanggang ngayong magme-May, yung aking pananampalataya ba lumalago na? Ano problema kung maliit or konti? Basta lumalago. Naintindihan po. Ito yung makapagbibigay lugod sa Diyos. Hindi niya hinahanap yung mga bagay na dakila. Na hindi naman yun na ina-expect sa atin. Ina-expect niya sa atin yung growth. Naintindihan po. Para lumago sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan po. Kaya nawa, tayo po bilang mga anak ng liwanag, magawa rin po natin ito sa ating pamumuhay. Sa natitira po nating buhay dito sa mundong ito. Last verse po, Mateo chapter 5. Mateo chapter 5, verse 16. Mateo chapter 5, verse 16. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse 16 po. 3, 2, 1. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at nawalatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Tayo pong lahat ay umuot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po na ito na binigay niyo po sa amin para makapakinig ng iyong salita. Alaman po namin ang ilang bagay na makapagbibigay lugod sa iyo. Aming Ama, ito po yung pagtotoo ng aming puso sa mga bagay na nasa itaas
at hindi po sa mga bagay na nasa lupa. Ganon din yung pagsunod ng naayon sa iyong kalooban at ganon din yung aming spiritual growth. Pakiusap sa 30 bagay po na ito, naway magawa po namin ma-practice ng unti-unti sa aming Christian life upang makapagbigay lugod sa iyong banal na pangalan. Alam po namin na hanggang ngayon mahina pa rin po kami at marami pa rin kulang sa aming pamumuhay bilang inyong anak, pero naniniwala din po kami na sa tulong din po ninyo ay maabot po namin ang maturity ng aming pamumuhay bilang iyong anak. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli, maraming salamat po. Sa natitira po namin schedule sa oras po, sa araw po na ito, kami na po yung bahala na manguna po sa amin at naway tulungan niyo po kami upang yung puso po namin ay palagi makapagtuon ng aming pansin, aming puso, sa mga bagay na nasa itaas at wag na po sa mga bagay dito sa lupa. Muli, maraming salamat po at sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Ito po ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. Para po sa ating pangwakas na awit, buksan po natin ang ating hymnal sa page 28.